Sis, kailangan ko ng marunong sa web developing. Stress na ako here. What if maghanap tayo ng lalaki na web developer, tapos jowain mo? Te, marunong naman kasi ako. Pinahirapan mo pa yung no boyfriend since birth. Ano ba kailangan mo? First, gumawa ka muna ng life cycle. Teka, akala ko web development, ba't kailangan ng life cycle? Ang web development life cycle ay yung method na sinusunod ng web developers pag gagawa sila ng web. Guys, busy ba kayo? Ang boring dito, pumunta kayo. Pas, madami pa akong gagawin sa ibang subject. Update mo na lang ako. On the way. Ano mo nang gagawin? Di ka ba nakikinig kay Mom? Grabe yung gali yan. Pumunta pa kayo dito, mag-aaway lang naman kayo. Watch and learn kasi. First step is to gather information. Makakatulong to para makadevelop ng strategies na mas madali. Planning. Dito naman, kailangan na ng sitemap. Hindi naman tayo engineering para gumawa ng map, di ba? Makinig ka na lang. Sitemap parang sequencing lang. Draw ka ng mga box, tas connect mo based sa gusto mong kakalabasan ng website. Next, wireframe. Medyo mas complicated at mas detailed kaysa sa sitemap. Third favorite ko to, design. Lalagyan na ng layout, images, and videos. Fourth, content writing. Siyempre, kung may layout na, kailangan nang i-fill in ng mga infos. Fifth, dito ko na-fill na cool ako. Sabihin mo, mayabang ka lang. E di ikaw gumawa. Fifth, coding. Dito tuluyang magagawa at mabubuo yung website. Six, maintenance. Di porket tapos na di mo na iingatan kahit na broken ka, dapat mahalin mo pa rin sarili mo. Iba na yata yan, pe. Seventh and last stage, review, testing, and implementation. Nakakapagod to. Huwag ka nang maghanap ng maraming clips. Yay! Tapos na! Nakikikain ka lang naman eh. Hoy, ano yung mas matangkad sa'yo? Ay, gusto lang ugali mo pala. Abot mo na si Lord, oh. Di pa yan tapos, kailangan pang i-check at i-maintain yung site kahit once in a while para laging updated at maiwasan yung viruses. Hoy, Sofia! Panoorin mo to at nang may ambag ka naman sa project mo.